Ito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Sa susunod na araw po, muli sa oras na alas 5, no, tayo po ay pansamantalang mamamaalam. Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang lahat ng Pilipino. Okay guys, for today's video ay magbibigay lang tayo ng reaction dito sa video na in-upload nitong si Epipanyo Labrador. Kagabi lang to na in-upload niya at hindi kasi tumitigil itong taong ito. Although yung nakaraang video natin ay gumawa tayo ng video din patungkol sa kanya pero hindi patungkol sa kanya kundi patungkol sa mga kapatid sa iglesia. Ngayon naman, dahil sa hindi tumitigil itong taong ito, kailangan magbigay din tayo ng reaksyon dito sa mga pinagsasabi niya na patuloy na paninira, pagdiurak, pagmumura. At tingnan natin kung gaano katotoo itong taong ito sa kanyang sinasabi. Kaya dun sa mga nanonood sa kanya, yung mga nakasubscribe sa kanya, tingnan yung mabuti kung itong taong ito ay dapat bang paniwalaan batay sa kanyang mga sinasabi. Tingnan natin panoorin natin yung video niya. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ayoko sana mag-vlog ngayong gabi. Ayaw sana daw niya mag-vlog ngayong gabi. Bakit daw? Kasi gusto ko sana sa isang araw, isang beses lang. Hindi naman tayo tulad ng isang ibang mga vlogger dyan na gusto ay 3 sa isang araw para malaki yung kanilang income. Ang gusto raw niya, kaya ayaw daw sana niya mag-vlog, okay na lang sana daw sa kanya yung isang beses sa isang araw. Hindi tulad nung ibang vlogger daw na 3 beses sa isang araw para daw mas malaki ang kikitain. Kung inyong mapapansin, mga kababayan, mga kaibigan, dito sa sinasabi ni Epipanyo Labrador na to, pero hindi yun ang point ko, may mga point pa tayong makikita sa sinasabi niya sa mga susunod pang ipapakita namin sa inyo. Pero dito magbibigay lang ako ng reaksyon. Dito pa lang sa unang bungad ng video niya, hindi talaga yon ang gusto niyang gawin. Kaya siya nag-vlog kasi gusto niyang kumita. Ang isang matalinong tao kasi, hindi na niya dapat sabihin yun. Okay? Kung talagang may isip ito, ang talagang layunin niya para kumita ng malaki. Kaya siya nagbablog, kaya kahit na yurakan niya, murahin niya, tapakan niya, makasira ng ibang tao o mga organisasyon, basta makapag-vlog siya para kumita ng malaki. Yun talaga yun. Kahit tuloy pa natin. So, kaya lang naman po ako nag-vlog ngayong gabi. Kaya daw siya nag-vlog ngayong gabi. Bakit daw? Dahil po sa marami pong tumawag sa akin na Marami daw tumawag sa kanya. Sino-sino daw po yung mga tumawag? mga supporters natin, ng mga pulis, militar, at iba pa. Mga supporter niya daw na mga pulis, militar, at iba pa. Okay? Tandaan po natin yung sinabi niya yun na marami daw siyang supporters na tumawag sa kanya na mga pulis, militar, at iba pa. Tuloy natin. Dahil nakiusap po sila na wag na lang sabihin yung kanilang mga pangalan. Nakiusap daw sila na wag daw sabihin yung mga pangalan. Nakakatawa, no? Napakadali lang naman sabihin to na, oy, marami pa akong supporter na mga uniform personnel, police, militar. Napakadaling sabihin yan sa social media. Kahit nga sabihin ko 1,000,000 ang supporters ko. Pwede kong sabihin yun bakit sinasabi ng taong ito ng ganon? Okay? Panoorin niyo mabuti kung gaano kasinungaling ang taong ito na mula mismo sa kanyang bibig
sa mga sinasabi niya na ang taong ito hindi po dapat paniwalaan sa mga sinasabi niya. Kasi yung sinasabi niya mismo, kinokontra niya mismo yung kanyang sarili. Gumagawa siya ng mga salita na kontra mismo sa kanyang sinasabi. Panoorin pa natin. Biro mo ba naman? Pati ba naman yung mga tao ko? Lalong-lalo na yung isang tao natin na lumabas po sa ating programa na minsan ay humalili sa atin. Abay, tinatakot po nila, mga minamahal kong mga kababayan. Yun daw lumabas sa kanyang programa, batay dito sa video na humalila sa kanya, kung ano man yung programa na yan, yung humalili daw sa kanya, tinatakot daw. Ano daw sinasabi? Tinatakot nila. Gusto nilang kumbinsihin na ituro kung nasaan ako. Tinatakot daw nila yung tao na binabanggit niya na humalili sa kanya na gustong ituro kung nasaan siya. Okay? Tuloy pa natin. Gusto nilang kumbinsihin na ilaglag ako. Kinukumbinsi daw nila, kung sino man yung pinagsasabihan nila, na ilaglag siya. Okay, kaya daw tinatakot yung taong humalili sa kanya. Panoorin Pero, natin. awa naman ng Diyos. No? Awa naman ng Diyos. Hindi po tayo nilalaglag ng ating mga Ano po kasama. yun, awa daw ng Diyos, hindi raw siya nilalaglag ng kanyang mga kasama. So dito muna tayo mag-concentrate sa dalawang video na to na sinabi niya. Tingnan natin kung itong mga sinasabi ng taong ito ay dapat bang paniwalaan? Totoo ba yung sinasabi ng taong ito? Batay na rin sa kanyang salita. Panoorin natin to. Kung gaano kasinungaling tong taong to, batay din dun sa sinasabi niya sa video niya. Tingnan natin kung dapat ba siyang paniwalaan. Pero doon sa mga sundalo, sana po, kampihan niyo po ako. Kaya sana po, suportahan niyo po ako. Nakikiusap na. 'Di ba sabi niya kanina? Marami daw tumpawag sa kanya na mga supporters niya, na mga pulis, militar, at iba pa. Pero dito, sa sinasabi niya, ulitin natin Pero doon sa mga sundalo, sana po, kampihan niyo po ako. Kaya sana po, suportahan niyo po ako. Nagmamakaawa po sa mga pulis at sa mga sundalo na sana ay kampihan siya. Akala ko ba ay marami siyang supporters na mga pulis at militar? Bakit nagmamakaawa ngayon na siya ay kampihan niya? Sa pagkakataon ding ito, sa bidyong ginawa niyang ito, ito ba mga kababayan ang dapat yung paniwalaan? Ito bang klase ng taong ito ang dapat niyong pakinggan? Na mismong ang kanyang sarili nagko-kontra-kontra yung sinasabi niya. Ulitin natin. Pero doon sa mga sundalo, sana po, kampihan niyo po ako. Sana po, kampihan niyo po ako. Kaya sana po, suportahan niyo po ako. Sana po, suportahan niyo ako. Nakita niyo po kung gaano kasinungaling tong taong ito. Etong mga ginagawa niyang video, minamind condition niya lang po ang tao. Kayo po na mga napapaniwala niya, mga nanonood sa kanya na napapaniwala niya na siya talaga ay maraming supporters. Pero ang totoo po niyan, wala. Bakit? Tingnan yun sa video niya, nagmamakaawa na siya ay suportahan, kampihan siya ng mga nasa batas. Ito bang klaseng ng taong ito ang panonoorin nyo at paniniwalaan nyo, mga kababayan, lalo-lalo na dun sa mga napapaniwala niya. Ito pa, ano pa yung isa na sinabi niya kanina? Panoorin na lang natin para hindi tayo magkamali. Ibiro mo ba naman? Ito. Pati ba naman yung mga tao ko? Lalong-lalo na yung isang tao natin na lumabas po sa ating programa na minsan ay humalili sa atin. Abay, tinatakot po nila, mga minamahal kong mga kababayan. Gusto nilang kumbinsihin na ilaglag ako. Tinatakot daw nila at gustong kumbinsihin na ituro kung nasaan siya. Gusto nilang kumbinsihin, sabi niya sa video niya, na ilaglag ako, sabi niya. Pero,
Awa naman ng Diyos. No? Awa naman ng Diyos. Hindi po tayo nilalaglag ng ating mga kasama. Awa naman ng Diyos, sabi niya, hindi naman tayo inilalaglag ng ating mga kasama. Tignan natin, dito rin sa bidyong ito, mapapansin nyo kung gaano kawalang kredibilidad ang taong ito na hindi nyo dapat na paniwalaan. Ang totoo, hindi na dapat pinapanood to eh. Lalo na yung mga subscriber niya na nanonood sa YouTube niya. Tingnan nyo kung gaano nagkakakontra-kontra yung sinasabi niya na nagpapatunay na walang kredibilidad ang taong ito at gumagawa lang ng kwento ito sapagkat yun nga pinaghahanap na siya ng batas dahil sa mga ginawa niya na kaso niya na ikinaso sa kanya. Tingnan nyo, panoorin natin to. Ayoko na lang patulan, alam ko. Pero sabi ko nga, mag-ingat ka. Dahil alam ko na kung sino-sino. Ano sabi niya? Ayaw ko na lang patulan. Dahil alam Doon ko. sa mga nagsiwalat sa akin, alam ko kung sino-sino kayo. Ha? Alam ko kung sino-sino kasi in-stock namin yung mga nagko-comment. Kaya sabi ko, 20 mil lang ang halaga ng ulo ninyo. Kaya mag-ingat na kayo. Sa sinasabi niyang ito, meron siyang tinutukoy ng mga tao na naglaglag sa kanya. Nakita nyo? Alam niya daw kung sino-sino. Ulitin natin ha. Sabi ko nga, mag-ingat ka. Dahil alam ko na kung sino-sino. Mag-ingat ka. Ha? Alam ko na kung sino-sino yung nagpapakalat na yan. Kaya sabi ko, sabi ko nga, kung ako'y siraulo, kung ako'y gago, pwede ako magbayad ng tao hanggang 20,000 lang kada ulo. Ha? Kaya ko magbayad ng ulo ng tao para lang ipatumba kung sino-sino. Ha? Kaya ko, kaya doon sa mga naninira sa akin, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil 20 mil lang. 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Kung sino man yung nagpapakalat na yan. Pero hindi naman tayo ganun eh. Hindi naman tayo ganun kasiraulo. Isipin mo di ba sabi niya kanina, salamat naman, awa ng Diyos. Hindi raw siya inilalaglag ng kanyang mga kasamahan. Pero sa puntong ito, tingnan nyo, nagawa pa niya na magbayad ng 20 mil para itumba yung mga taong naglaglag sa kanya. Di ba? Nakita nyo na kung gaano kawalang kredibilidad yung taong ito. Sabi niya kanina, awa ng Diyos, wala namang naglalaglag sa mga kasamahan ko. Ito, inilaglag na siya ng kanyang mga kasamahan. Okay? Panoorin natin ulitin natin. Sabi ko nga, kung ako'y siraulo, kung ako'y gago, pwede ako magbayad ng tao hanggang 20,000 lang kada ulo. Tao. Ha? Kaya ko magbayad ng ulo ng tao para lang ipatumba kung sino-sino. Magpapatumba, magbabayad. Kaya ko, kaya doon sa mga naninira sa akin, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil 20 mil lang. 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Sipin mo itong taong ito, sipin mo kaya niyang magbayad ng 20 mil para sa halaga ng mga tao na naninira sa kanya. Ito nga yung mga naglaglag na sa kanya. Para matiyak nyo na ito nga yung mga naglaglag sa kanya, panoorin natin itong video. Diretso natin. Kung sino man yung nagpapakalat na yan. Yung nagpapakalat. Yung nagpapakalat ang tinutukoy niya. Tingnan yung video niya. Yung una na video niya, maliwanag pa eh. Nakikita pa yung mukha niya. Pero nung kalaunan, sa huli na, wala nang kuryente. Medyo wala na yatang ilaw. Nawala ng kanito. Nawala ng supply ng liwanag ng ang ginagamit yata dito sa ilaw na dito. Ang ginagamit lang ay rechargeable. So, medyo kulang na sa budget sa kanyang pagbablog kasi halos hindi na makita yung mukha nito eh. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Yung sinasabi niya, tuloy natin. Pero hindi naman tayo ganun eh. Hindi naman tayo ganun kasiraulo. Kasiraulo. Kagago. Oo. Pero, dahil sinabi ko to, malamang,
kakagatin to ng INC. At malamang sila ang magpapapatay sa inyo. Ha? Doon sa mga nagsiwalat sa akin, alam ko kung sino-sino kayo. Tinitiyak niya rito sa video niya na hindi INC yun. Kasi sabi niya, kakagatin ito ng INC. Ibig sabihin, hindi ito INC yung sumisira sa kanya, yung naglaglag sa kanya, kundi ito yung mga kasamahan niya. Okay? Nasabi niya kanina ay nagpapasalamat sapagkat hindi raw siya inilalaglag. Ano ito ngayon? Panoorin pa natin. Ha? Alam ko kung sino-sino kasi in-stock namin yung mga nagko-comment. Sipin mo, alam niya daw kung sino-sino yun? O in-stock niya daw? Tuloy pa natin. Kaya sabi ko, 20 mil lang ang halaga ng ulo ninyo. Kaya mag-ingat na kayo. Baka mamaya, Iglesia ni Cristo ang magpapatay sa inyo para lamang idiin ako. Ha? Yan ang masasabi ko. Sa totoo lang. Tiniyak niya rito na hindi iglesia ang gagawa nito kasi sabi niya yung mga naninira sa kanya, yun nga yung mga naglaglag na sa kanya na mga kasama niya, pinapag-iingat na niya. Sipin mo, magbabayad ng 20 mil daw bawat ulo sa mga taong nagdaglag sa kanya para itumba. Ito bang klase ng taong ito ang dapat paniwalaan? Ito bang klaseng ito ang dapat ninyong pakinggan, mga kababayan, lalo na dun sa mga nauuto niya, yung mga taong napapaniwala ng taong ito. Yung mga sinasabi niya kontra-kontra sa mismong salita na lumalabas sa bibig niya. Di ba sabi niya kanina, madami daw siyang supporters, mga pulis, militar, na sumusuporta sa kanya. Bakit nagmamakaawa? Kung marami kang supporters, hindi ka magmamakaawa na humingi ng tulong, na ikaw ay suportahan, na ikaw ay kampihan. Kung talagang marami kang supporters, ba't nagmamakaawa ka? At ito pa, wala daw siyang awa naman daw ng Diyos, wala daw naglalaglag. Ano ito ngayon? Di ba't inilaglag ka na? At ito, nakahanda kang magbayad para sa ipatumba yung mga taong naglalaglag sa iyo, na mga kasamahan mo din. So, mga kababayan, itong taong ito, hindi dapat pakinggan to. Ang totoo, itong taong ito, masasabi natin, walang bayag ito eh. Tingnan nyo, mula nung nagsimulang mag-vlog ito, nakatakip yung kanyang mukha, nakamask. Bakit? Kasi may kaso siya, okay? Yung kaso niya, no bail. Hindi pwedeng piyansahan. Kaya yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nakamas yan para hindi makilala. Yun talaga ang dahilan nun. Ito bang klase ng taong ito? Ang paniniwalaan nyo mga kababayan, lalo na dun sa mga subscriber niya, sa mga napapaniwala niya. May marami pa tayong i-expose dito sa mga sinasabi niya na sa mga susunod na videos natin ay i-expose namin sa inyo kung gaano kasinungaling ito na mismong yung mga sinasabi niya nagko-kontra-kontra doon sa mismong salita na lumalabas sa bibig niya. Pero sa ngayon, ito lang muna ang ibabahagi namin sa inyo. Sa mga susunod na videos, ay ipapakita namin sa inyo kung gaano kawalang kredibilidad ang taong ito at hindi dapat paniwalaan. Uutay-utayin natin yan. Uunti-unti natin na ipakita sa inyo na itong taong ito wala sa hulog. Wala sa hulog. Ang gusto lang ng gawin ng taong ito ay manira, magmura, mangyurak ng ibang tao. Basta lang kumita yung kanyang channel sa YouTube. Yun talaga ang gusto niyang mangyari. Pero sana itong taong ito, may pagkakataon ka pa para magbago ka. May pagkakataon ka pa para baguhin mo yung pag-uugali mo. Kasi kapag hindi ka nagbago, batas ang haharap sa iyo. Batas ang maghahanap sa iyo. Hindi Iglesia ni Cristo, kundi batas ang uusig sa iyo. Kasi kami, bilang mga kaalim sa Iglesia ni Cristo, ay ipinauubaya namin lahat yan sa batas. Sapagkat mayroong batas na siyang dapat umusig sa iyo. So mga kababayan, ito lang ang maibabahagi naming video sa pagkakataong ito. At abangan pa ninyo yung mga susunod na videos na i-upload natin para ipakita sa inyo na ang taong ito hindi dapat paniwalaan. Kontra-kontra yung sinasabi mismo sa kanyang bibig. Yun lang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Sa susunod na araw po, muli sa oras na alas 5, tayo po ay pansamantalang mamamaalam. Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang lahat ng Pilipino.